problemang kinakaharap. Iyan dami ninyong ginawang kalukuhan nung inyong panahon. So, ito kayo ngayon. Ito yung balita, mga kababayan, ng abogado.com.ph. Court issues arrest warrants for kasama, mga kababayan, siya sa kinasuhan. Sabi dito sa istorya po, the Angeles City Regional Trial Court has issued warrants of arrest against former presidential spokesperson Harry Roque, yung negosyante na si Cassandra Ong, and a multiple of others over charges linking them to qualified human trafficking. Sinabi niya as published by Abante News Online. Mula ito sa sa Facebook live ni Atty. Harry Roque. Lahat, no? Napag-alaman ko po na ako, magandang araw po sa inyong lahat, no? Napag-alaman ko po na ako po daw ay naisyuhan na ng warrant. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas po. Vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Dito muna tayo sa ating joke time portion. Kwentong katatawanan muna po, mga kababayan, para lagi lang relax. Padala siya, mga kababayan, ni Madam Karina Robles Tagama. Taga dyan ito sa Tarlac, pero Bicolana to. Si Madam Karina Tagama, pumunta siya rito sa amin para bisitahin yung kanyang mga kaklase. Tapos nakipagkita na rin sa atin. Kamusta po kayo dyan sa Tarlac, Madam? Mestiza siya po, half Filipino, half Spanish. Ito yung kwento ng isang pamilyang mayaman. Yung tatay namatay. Pero before na namatay, yung tatay, mga kababayan, nagawa pa niyang magbilin sa kanyang mga anak. Sabi ng tatay, mga anak, 3 yung anak niya. Pag ako niya ay namatay, padala kayo sa kabaong ko ng tig 5,000 pesos. Madaling sabi, namatay na niyong tatay. So, tinupad naman ng kanyang mga anak yung bilin ng kanilang ama. So, yung unang anak, nagbigay ng 5,000. Tinatong doon sa kabaong. Sabi ng pangalawang anak, tay, ito din po yung 5,000 ko. Yung pangatlong anak, sabi po, tay, wala akong cash, cheque na lang, ibigay ko po sa inyo 15,000. Ilegay ko sa cheque 15,000, sabi ng pangatlong anak. Sabay kuha ng dalawang 5,000. Kasi di ba, tig pa 5,000 lang naman yung hiling ng kanilang tatay. So kunin ko na po itong 10,000, 15,000 po nakalagay sa cheque. Bahala na po kayo mag-ingkas. Matalino po yung yung pangatlong anak matalino. Tig pa 5,000 yung hiling ng tatay. Nagbigay siya 15,000. Pero cheque, kinuha niya yung cash, 10,000. Bahala ka na niya, tay, palit ng cheque. Tuso. But anyway, joke man lang po. Padala mo na lang, madam, yung GCash number mo. Ito pa, kasali ka na rin sa ating monthly draw. 5,000 pag nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi na bonot, sa December po, sa grand draw natin, ang cash price natin is 10,000 pesos. Ayos pa, dito naman muna tayo, mga kababayan, sa balita. Ibigay ko muna sa inyo yung istorya para pag-usapan po natin. Sinasabi natin, miscalculations po ang ginawa ng mga Duterte, ng kampo ng mga Duterte, si Digong, si Sara Duterte, si Harry Roque. Ito ngayon, mga kababayan, ang inabot nila dahil sa sarili nilang mga kagagawan. Ang akala nila, hindi aabot sa ganito. Malinaw po ang matandang kasabihan dito sa amin. Daing pangpang na daing kahampang. Walang pangpang daw na walang katapat. Pag nakakita kayo ng pangpang, pangpang ng dagat, pangpang ng ilog, laging may katapat po siya. Alam nga man wala. So nagkakuha kayo ng katapat. Masyado ninyong minaliit
ang ating gobyerno. This is pure miscalculation, mga kababayan, ng kampo ng mga Duterte. Buti sana kung wala kayong mga problemang kinakaharap. Iyan dami ninyong ginawang kalukuhan nung inyong panahon. So, ito kayo ngayon. Ito yung balita, mga kababayan, ng abogado.com.ph. Court issues arrest warrants for Harry Roque, Cassandra Ong in Pogo human trafficking case. Yung mga kasosyo, mga kababayan, sa negosyo. Ibuti sana yung mga negosyong pinasok nila. Kung legal sana, walang problema. Yung pinasok nilang negosyo po negosyo ng mga sindikato. Pumasok ka sa negosyo ng mga sindikato, palibasa mga sindikato yung katrupa, ang yayabang pa. Ganun talaga pag sindikato po ang yayabang. Puganti na ngayon, mga kababayan, si Harry Roque. Officially, isa na siyang fugitive from justice kasi ang dapat sana noon pa siya sumuko. Yung warrant of arrest or arrest order ng Kongreso, noon pa sana, mga kababayan, hinarap na niya. Bigla pong tumakas. O ngayon, kaya pala tumakas, mga kababayan, malakas yung ebidensya na nadiscovery ng ating mga authorities ng NBI, saka yung PAOK. O ito na ngayon, mga kababayan. Kita ninyong itsura niya, stress na po. Tumanda ng siguro mga 10 years. At kita ninyo ang itsura. Parang hindi na po naliligo si Harry Roque. Ito si Cassandra Ong. Kasama, mga kababayan, siya sa kinasuhan. Sabi dito sa istorya po, the Angeles City Regional Trial Court has issued warrants of arrest against former presidential spokesperson Harry Roque, yung negosyante na si Cassandra Ong, and a multiple of others over charges linking them to qualified human trafficking, a non-bailable offense in connection with the operations of Philippine Offshore Gaming Operator or Pogo Hub in Porac, Pampanga. Kaya po, tumakas si Harry Roque. Doon pa lang sa investigasyon ng Kongreso. Alam niya kasi, masosokol siya. Doon pa lang sa investigasyon, mga kababayan, ng Kongres na tinatarget na po yung kanyang salin. Ayaw niyang pag-usapan yung kanyang salin kasi biglang yaman si Harry Roque. Na malabo, mga kababayan, na makuha niya bilang presidential spokesman ni Digong. O kahit pa mag-practice siya ng law bilang isang abogado, malabo na makaipon siya ng ganong milyon-milyon, mga kababayan, na kayamanan. So sabi po sa pinalabas na resolusyon ni Presiding Judge, Branch 118 Presiding Judge Rene Reyes, after careful evaluation of the 11 separate informations, the resolution dated April 7, 2025, and the supporting documents attached to each in every case record, this court finds probable cause to hold all the aforenamed accused for trial for the offenses for which they are respectively charged pursuant to the provisions of Section 5A of Rule 112 of the Revised Rules on Criminal Procedure. Wherefore, let warrants of arrest be issued against the accused. So may warrant of arrest na po laban dito kay Harry Roque, pati kay Cassandra Ong. May mga iba pang personalities po. So yung mga sigaw-sigaw ni Harry Roque diyan sa The Hague na bring Duterte home, nag-backfire po sa kanya mismo. So ang sigaw ngayon dito sa Pilipinas, bring Roque home. Pag hindi po, sigurado po na mahahanap siya ng ating mga authorities. Kasi, siyempre, magko-coordinate pa na po yung ating mga authorities sa Interpol. So, baliktaran sila ni Digong. Si Digong, binitbit, mga kababayan, ng Interpol through our CIDG ni General Torre, inilipad papuntang The Hague. Ito naman po si Atty. Harry Roque na umaaliga-aligid dyan po sa The Hague at may asylum application. It is just a matter of time. Siguradong kakalad ka rin siya pabalik dito sa Pilipinas para iharap po sa husgado. You see? So sabi dito sa balita, aside from Roque and Ong, also ordered arrested are the following: Duan Ren Wu,
Ang mga Chinese ito po. Ronilyn Baterna Ibahan alias Rona, Dennis Cunanan, Hangao Norman Macapagal, Stephanie Mascareñas, Michael Bryce Mascareñas, Rodrigo A. Bante, Xiang Tan, Jingo, mga Chinese ito. Xiang Ji alias Dr. Liu, Louis P. Yambao, Jesse Raliot, Josefina B. Mascareñas. Ang dami po. Heidi Corinne Oy, Nina Mayra Cervantes, Samsi alias Boy Eric, Wanho Yu alias Awen, Boy Terry, Tereyi, Eswan, Dawi, Abaw, Laubao, Jiling alias BIP Jin, Bruce Xiaosu alias Boss Bingo, Sir Benjamin Raymond Gallionco, Randel Gallionco, Daniel Salcedo Jr., Chona Alejandre, Crispin Medina. Ang dami-dami pong kasabat. Renato Bautista, Warman Mariano, Chris Jude Flores, Alan Salvador alias Ivan, Darius John, Benedict, Mark Jinyang, Yin Yan, Cheche, Marlon, Fang Di Foncion, Georgia Lois Salvador, Mark Anthony Salvador, Mercedes P. Macabasa, Inleitan, Norman Macapagal, Ronilyn Baterna alias Rona, Terry alias Boy Terry. Naulit yung pakasulat. So sabi dito po sa utos ng korte that during the execution of these warrants, law enforcement officers use at least one body-worn camera and one alternative recording device or as many as necessary to capture and record relevant incidents. Para walang lusot, tulad po ng pag-aresto, mga kababayan kay Digong, recorded po at kinover ng media. Kaya yung mga aligasyon nilang kidnapping, malabo na paniwalaan kasi dapat well-documented. Baka akusahan yung mga arresting officers ng pang-abuso, pagmamalabis. So yun ang requirement ng korte ngayon. Furthermore, the court consolidated all 11 cases and a joint trial will be held. Previously, the Department of Justice filed the cases in before the RTC after filing probable cause with reasonable certainty of conviction during the preliminary investigation. Alam ni Roque, ang kanyang kinasangkutan ay mabigat na krimen, mga kababayan. Yan ang rason kung bakit siya tumakas. Pero may katapusan, mga kababayan, ang pagtatago. Pasasaat, masisilo din ng ating mga authorities itong si Harry Roque at mga kasama. At may harap, mga kababayan, sa hostisya. Ang ginagawa ni Atty. Harry Roque, nag-full blast siya ng paninira, hoping na sa pamamagitan ng kanyang paninira sa ating gobyerno, mag-alsa ang ating mga mamamayang Pilipino. Tanggalin yung ating Pangulo, iloklok si Sara, para yung mga kaso niya, malusutan niya, mga kababayan. Yan ang thinking ni Harry Roque. This is miscalculation. O ngayon, sabi natin kanina, nagtalita na po si Harry Roque. Ayan nag-Facebook live siya. Agad-agad nang matunugan niya yung pagpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. May pangiti-ngiti pero punong-puno ng desperation at lungkot. Yung mga pangiti-ngiti nila, cover man lang po. Pero sa totoo lang, tarantang-taranta na po sila. Ayaw lang ipaalata, pero alatado pa rin. Parang hindi na natutulog si Harry Roque. Ang maganda niyan, sumuko ka na, Atty. Harry Roque, para at least makatulog ka. Pero sa kulungan, tulad ni Digong, di ba siya, relax na si Digong diyan sa ICC. Mga panawagan, mga kababayan, na bring Duterte home, malabo, malamang mga kababayan, the rest of his life, doon na po mauubos ang kanyang panahon diyan sa ICC po. O ngayon, pakinggan natin si Atty. Harry Roque kung ano yung sinasabi niya. Ito yung sinabi niya as published by Abante News Online. Mula ito sa sa Facebook live ni Atty. Harry Roque. Lahat, napag-alaman ko po na magandang araw po sa inyong lahat, Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Well, yan po talaga ang proseso, na matapos na magkaroon ng resolution ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po akong mga remedyo na gagawin ko naman po. Nandyan po yung motion for reconsideration na alam kong wala ng pag-asa dahil lang pong DOJ ay talagang political. Pero bago po tayo makapunta sa hukuman, ay kinakailangan talaga mag-file ng ganyang motion for reconsideration. So, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo.
Bagamat nabago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, meron pa rin pong karapatan ng isang akusado na humiling sa RTC na pagdidismiss ng kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako yung nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsabuatan sa aking kliyente. No? Ang aking tanging aksyon na naging basihan ng pagsampa ng kaso sa akin ay yung pag-follow up ko daw doon sa lisensya ng Lucky South 99 na request sa akin ng aking kliyente na si Cassandra Ong. Naniniwala po ako na delikado itong ganitong desisyon dahil wala na pong abogado na talagang magsisiguro na kanilang mga kliyente ay sang-ayon lahat ng ginagawa nila sa batas. No? Dahil ang ating pagpa-follow up lang naman po ay para masigurado nga po na legal ang operasyon ng umuupa doon sa pag-aari ng aking kliyente na si Whirlwind Corporation. Dahil kung yan po ay illegal, pati po yung aking kliyente ay magdadawit nga sa mga illegal na gawain. Simple man lang, Atty. Harry Roque. Itong mga sinasabi mong defense, na ang tawag ko niyan sa defense mo, palusot, sabihin mo ng personal sa husgado, sa trial ng kasong kinakaharap mo po. Di ba dapat ganon? Pero pag nandyan ka nagtatago, napakalinaw kayong mga abogado. Di ba laging sinasabi ninyo? Flight is an indication of guilt. Kasi kung totoong hindi ka nakagawa ng pagkakamali, harapin mo po ng matapang. Tulad ni Laila de Lima. Kaya lang si Laila de Lima, sabi ni reverse yung desisyon ng RTC, ni-reverse ng CA. Yung mga nag-reverse ng desisyon, mga appointee daw ni Digong. Mamaya pag-usapan natin mga kababayan doon sa susunod na video natin. Dito muna tayo kay Harry Roque. So yun dapat, Atty. Harry Roque, ang ginagawa mo, harapin mo ng buong tapang. Tulad ng ginawa ni Laila de Lima. Hindi po yan kriminal, gawaing abogado po yan. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala akong kahit anong ebidensyong sabuatan, at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado. I-submit mo ang mga argumento mo at ipresenta yung mga ebidensya ng depensa mo. Hindi yung daldal ka ng daldal sa social media, sa Facebook live mo. Diba? Walang mangyayari yan kasi abogado ka, alam mo, dapat submitted yung mga defense argument sa korte mismo. Alangan man yung korte, makikinig na lang ang mga kwento mo through Facebook Live. Habang may trial, yung sagot mo, Facebook Live. Wala man ganyan. Na yung mga akusasyon, nandun nakasubmit sa korte. Pagkatapos, ang defense mo, Facebook Live. Manang-mana talaga kayo sa idol ninyo. Si Digong, tapos si Sara. Si Sara, ganun din. Ang sagot niya, press con. Kung paano winaldas yung confidential funds, ayaw niyang sagutin ng diretso. Mga kababayan doon sa Congress, ang style niya, papatawag siya ng press con, tapos siya yung nagdidictate kung anong tanong lang yung dapat na sagutin. May briefing muna sa mga members ng media. Pagkatapos na masabi niya yung gusto niyang sabihin, stop na yung tanungan. Wala na nga niyang tanong-tanong. Nakita ninyo yun? Hindi yan po pwede sa husgado. Pagpa-follow up, pagsisiguro na ang operasyon ng umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan kasalanan. Yan po yung obligasyong umiyak. Sa'yo lang yon. Ang nagdidetermine po kung walang kasalanan o meron, guilty or not guilty, hindi po kayo na akusado. Ang magdidesisyon yung judge. Di ba, Atty. Roque? Hindi man pwede na. Yung kwento mo lang ang dapat na madinig. Kaya nga may trial. Yung defense, pakikinggan after na maipresenta yung kaso. May trial, may cross-examination. Abogado ka
Hindi man pwede na ang style mo, hinal yung kaso sa korte, ang sagot mo sa Facebook Live. Tapos gusto mong mangyari, paniwalaan ka namin. Yung nga style ninyo yung kampo ng mga Duterte. Para ka pa magkakaroon ng abogado. Ang gusto mo nga is kukuha ka ng abogado para legal ang lahat ng mga hakbang na gagawin ng mga kliyente. So wag po kayong mag-alala. Napakadami pa pong remedyo na ating gagawin. At samantala po ay talaga naman pong habang nakabinbin ang aking petition for asylum, hindi po sila magtatagumpay na ako po ay i-extradite pabalik ng Pilipinas dahil sa ayon po sa tinatawag na right to non-refoulement sa ilalim ng international law, hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. At naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya sa isang pogo na dati-rate ay legal, ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-bailable charge. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at makakaasa po kayo, wala po tayong tinatakasan, pati po yung pagsampa ng ating asylum, sang-ayon po yan sa karapatang pantao. Maraming salamat po. Wala daw siyang tinatakasan pero wala siya dito sa ating bansa. Ano yun? Napakalinaw na tumakas siya nasa Congress kasi may arrest order laban sa kanya. At ito na, mga kababayan, may warrant of arrest mismo yung korte, non-bailable offense, qualified human trafficking. Tapos sasabihin niya, hindi man siya umuwi rito, hindi man siya tumatakas. Anong tawag mo dyan? Yan pa lang na pag-apply mo ng asylum, yan ang pamamaraan na pagtakas. Gusto mo, kupkupin ka dyan para hindi ka mapanagot dito. Yan kung i-approve na gobyerno ng Netherlands, na pati yung Netherlands, yung gobyerno ng Netherlands, sinisiraan mo na. But anyway, mga kababayan, subaybayan na lang natin ang kasong ito. Kasi sunod-sunod na po, umuulan ng kaso laban sa mga Duterte, sa kampo ng mga Duterte. At yung mainit ngayon po, mga kababayan, yung impeachment laban kay Sara Duterte at saka yung possible warrant of arrest na ipapalabas po, isi-serve ng Interpol laban sa kanila. May relasyon sa crimes against humanity po. So ang mga personalities, si Sara Duterte, si Bongo, si Bato, and other officials ng previous administration. So ito yung mga kahindik-hindik na mga balita na siguradong mag-occupy ng front page sa mga national dailies po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.